Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalupang Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalupang Sus. Nadadali po ng ating mangaral ang ating beloved preacher, Beloved Brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila mapagpalang mong banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo rin pinagbubukan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilangisan, aming minamahal ginagalang Pastor, Evangelista, Wilder Med, and Papa of God. Isa pa kami nagpupo ng kapasalamat sa bawat yugto ng banal kong pinagpalat sa langisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tuwin na o Diyos, sa bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumaba. Himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalan sa subalang kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos, at sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang magdaga ng mga tamang salita sa aking bibig, deliver spiritual policy, bring kamanaanan, maintindihan na aming inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming live webcast viewers, ito aming samot panalangin, sa mga panganapan sa aming pinagkakasan, sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, dama sa pindas at and believe, cast out from them and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo. At unang sa lahat, ako man nagpapakabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinagbubukan ng mga pagkapala. And we give the honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilder Meda, the end-time problem of God. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable Son Pastor Linsel Meda. Let Mama dear, greeting and respect to all the beloved children of Meda family here in the Philippines as well as in USA, in Canada, at sa lahat po ating mga kapamagawa, mga kapatiran, mga inibig na mga bachiran dito ngayon, maging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant afternoon o evening na po, mainibig ko, and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody, praise the Lord! Mga inibig, ang ating bansa ay nagdaraos ng araw ng kalayaan, ng pagkakaalipin ng mga bansa na umalipin sa atin. Subalit ang tanong, totoo bang nakalaya ang tao? Sa tayo po ay tinagpala ng Diyos sapagkat tayo po'y pinalaya ng ating dakilang Diyos sa buhay. Mula sa kadiliman tayo po'y dinala sa kaliwanagan upang siya po'y ating pagringkulan. Kaya nga, mainibig ko, kung ating pumabasahan dito sa banal na kasulatan na kung saan ay inutusan ng mahal na Panginoon ang kanyang dalawang alagad upang kalagin ang isang batang asno. Atin lang pong basahin sa English sapagkat medyo kinakapos po tayo sa oras, medyo mahaba po ito. Luke chapter 19 verses 29 up to 35. Sa English lamang po, kindly po. Amen. Praise the Lord. From the book of St. Luke, chapter 19, verses 29 up to 35. And it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying, Go ye into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, wherein yet never man sat, loose him and bring him hither. If any man ask you, why do you loose him? Thus shall they say unto them, because the Lord had need of him. And they that were sent went their way and found, and even as he had said unto them. And they were loosing the colt, and the owner of thereof saith unto them, Why loose ye the colt? Verse 34, and they said, The Lord had need of him. 35, and they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon. Amen. Praise the Lord. God bless you about it, and God bless His word. So mga inibig, inutusan ng ating mabait na Diyos sa buhay ang kanyang dalawang alagad upang kuhanin at kalagan ang asno,
Ang batang asno, mga inibig ko, ay hindi pa po ito nasasakyan. At ng sinumang tao, mga inibig ko, ibig sabihin, ito po ay hindi pa pwedeng sakyan at wala po itong pakinabang. Kaya nga may inibig ko ng kanila pong itong kunin at magtanong ang may-ari, bakit ninyo kinakalagan ang asno? Ayon sa tinuro ng mahal na Panginoon, ang kanilang sinabi, kinakailangan siya ng Panginoon at kinuha nila, inilagay ang kanilang mga damit at isinakay ang ating pinakamamahal na Panginoon patungo sa lugar ng Jerusalem. Alalahanin natin, may inibig ko, yung batang asno, ito po ay wala pang pakinabang. Pag ito po yung sinakyan, mga inibig ko, sigurado, ito po ay magwa-wild, mga inibig ko, magwawala ito hanggang sa ikaw ay mahulog. Ibig sabihin, wala po talaga itong pakinabang. At dahil ang mahal na Panginoon ang sumakay, ay sila po ay nakapunta roon sa kanilang papatungan, mga inibig ko. So makikita natin, mga inibig, na dito po, mga inibig ko, tayo, kung ating iisipin kung ano po yung dating kalalagayan dati natin, mga inibig ko, nang wala pa tayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga inibig ko, na kung saan ay tayo po ay dati ay nakatali sa kasalanan, sa mga karamdaman, sa mga problema, sa mga sudaranin, mga inibig ko. Subalit sang araw, mga inibig ko, ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating dearly beloved, honorable person of the Lord, ating minamahal na pastor, evangelist of Almeida, preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko, lahat tayo na nakatumalima, sumunod, mga inibig ko, tayo po lahat ay nakalagan sa paggawa ng kasalanan, sa nakalagan tayo sa kasamaan, mga inibig ko, sa paggawa ng mga masama, sa kahirapan, mga inibig ko, sa mga problema, mga inibig ko. At tayo ngayon ay pinagpanang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Kaya nga may inibig ko, nakatali tayo dati sa kasalanan, sa mga karamdaman, mga inibig ko, we are following Satan will noong mga panahon na yon. Kapagkat wala tayong espiritu ng ating dakilang Diyos sa buhay. Alipin tayo ng kasalanan, mga inibig. Gusto natin magbago, hindi natin magawa, mga inibig ko. Subalit sang araw, sa pangangaral ng propeta ng Diyos, lahat tayo po'y pinagpala, mga inibig ko, mula sa kadiliman, mga inibig ko, tayo po'y dinila ng mga napanoon sa kaliwanagan. Ano po sabi ko sa Ephesians chapter 5, verse 8? Kanila naman po. From the book of the Ephesians, chapter 5, verse 8. For you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. God bless you. Efeso Kapitulo 5, versikulo 8. Sapagkat noong panahon kayo kadiliman, dadapat ngayon kayo kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo, gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. So ano po ang ating kalalagayan? Dati tulad po tayo sa batang asno na nakatali, walang pakinabang. At ganoon din po ang ating kalalagayan, mga ibig ko. Dati tayo nakatali sa kasalanan, sa karamdaman, sa kahirapan, sa mga bisyo, sa masamang ugali, mga inibig ko. Mula sa kadiliman, tayo po'y dilala ng ating mahal na Panginoon sa kaliwanagan. Tayo po ay pinalaya upang maglingkod at lumakad ng ayon sa katuwiran ng Diyos at sundin ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat tayo, napakinggan natin ang mga patutukan kanina, mga inibig ko. Kung paano lahat tayo kinalagan mula sa pagkakatali, sa kasalanan, minibig ko, at tayo ngayon ay nagtatamasa ng mga pagkapalang physical, material, spiritual na pala, mga inibig ko. Napakinggan natin yung patutuo doon sa ibang bansa, ating co-preacher, mga inibig ko. Nakita natin sa picture. Kung titingnan mo, wala nang pag-asa yun, mga inibig ko. Subalit, mga inibig ko, dahil sa dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, nang ito po ay mabulungan, mapatanggap, mga inibig ko, sa punanda ng mga pastor, mga inibig ko, nakita natin, napakinggan natin, napatulang kapatid, na ito po ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang pag-asa kung titingnan, mga inibig ko. Subalit siya po ay pinalaya ng Diyos sa nakatali sa pagkakaramdaman, mga inibig ko, sa po ngayon ay talagang pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng grabing blessing na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, sumula nang tayo po ay nakalagan sa pagkakatali
sa pagkakasala, mga inibig ko. Kaya ano ang ginawa ng ating Diyos sa atin, mga inibig? Nasabi dito sa Psalm chapter 116 verse 16, O Lord, truly I am thy servant, and the son of thine handmaid, thou hast loosed my bands. O Panginoon, tunay na ako iyong lingkod na anak. Ng iyong lingkod na babae, iyong kinalag ang aking mga tali. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng Biblia, manibig ko, sabi ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo po'y kinalagan sa tali ng kasalanan. Dati-dati nakatali tayo lahat sa lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alipin tayo ng kasalanan. Subalit tayo totoong pinagpanan lubos sapagkat merong isang tao ng Diyos, itong pastor ng kaluluwa na nagmula sa puso ng ating malapanon na ginamit, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan with power and anointing, sa lahat ng tatalima susunod at lahat tayo na tumalima. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng pagkapalang physical, material, lalo't spiritual na pagkapala. Dati tayo nakatali sa lahat ng mga kahinaan, mga karamdaman, mga problema, kahirapan, at tayo po totoong pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Tayo kinalagan. At ang ginamit, ang tao ng Diyos, ang ating minamahal ginagawa ng pastor sa kanyang panalangin, pag-ayun ng pagsasakripisyo, may inibig ko, na tayo ngayon ang naging bunga ng kanilang pagkapagahal, may inibig ko. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Kaya naman bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginamit sa ating makaligtasan upang tayo makalaya, makalagan sa mga paggawa ng masama sa mundong ito, huwag namang natin kalimutan yung ginamit sa ating kaligtasan. May ibig ko. This coming Sunday, we will be celebrating the Father's Day, may ibig ko. At bilang pagtanaw ng utang na loob, mga inibig, sa ginamit sa ating makasala, upang tayo makalaya, makalagan sa kasalanan, may inibig ko, huwag tayong makalimot na magbigay ng regalo, may inibig ko. Pero gusto ng regalo ng tao ng Diyos, yung makapagdala po tayo ng maraming kaluluwa sa banal na harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga may inibig ko, yung kalayaan na ating natatamasa hanggang sa mga oras na ito, kinakailangan ito po'y ating pahalagahan, panghawakan po natin, mga inibig ko, sapagkat may papala ang banal na kasulatan, mga inibig ko, na kung saan may inibig, na pag tayo po, sabi dito mga inibig ko, sa Psalm 17, the wicked shall be turned into hell and all the nation that forget God. Ang masamay mo uwi sa impyerno, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. At ang sabi pa dito sa Hosea 24:20, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hiwalay nga siya at gagawin kayo ng kasamaan at tilipunin kayo pagkatapos na kayo magawan ng mabuti. Ito'y babala sa bawat sa atin. Hindi po ito pinag-usapan kung tayo po ito magalanan ng ilang dekada, mga inibig ko. Ang tinitingnan dito ng mga panahon kung paano po tayo magpapahalaga doon sa kalayaan ay pinagkalob sa atin na ating mahal po na tayo pinalaya, kinalagan tayo sa paggawa ng masama, mga inibig ko. Laging nating alalahanin yan. Sapagkat pag tayo po ay nagpabaya, mga inibig ko, yung mga ilang piraso natin kapatiran, mga inibig ko na nagpabaya, ay talaga naman pong sila po ay nag-suffer ng matinding kahirapan, mga inibig, bumabalik ang kanilang mga karamdaman, ang kanilang kahirapan, mga inibig ko, andyan bumabalik uli, mga inibig ko. So, barit, sabi ng Biblia, mga inibig ko, huwag na huwag kang hihiwalay, sapagkat pagkatapos tayong gawa ng mabuti ng Diyos, I will not remember those long years that you served me. Hindi pa ialalahan ng mga panoon yung ginawa mong paglingkod ng mahaba, hindi ang tinitingnan ng Diyos, ay yung present natin ginagawa, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin, pahalagahan po natin yung kalayaan natin na nakakamtan hanggang sa mga oras na ito, yung kaligtasan natin, mga inibig ko, ito po'y ating pong laging iti-treasure, mga inibig ko. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat natin gawin upang yung kalayaan ay pinagkalob sa ating ng mabait na Diyos na buhay at mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagkabalik? Ano po sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verses 14 up to 16 at sa 13, balik po sa 13, kaya nila mo po. From the book of 1 Peter chapter 1,
verses 14 up to 16 and 13. As obedient children, not fashioning yourself according to the former lusts of in your ignorance, but as he which had called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. Verse 13, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you, and the revelation of Jesus Christ. God bless you po. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 16, balik sa 13. Na gayon ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga angsal na ayon sa inyong dating mga pamasamang pita, nang kayo'y nasa nakawalang kasalanan. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Dito po sa 13. Kaya't inyong bigkisan ang mga bayawang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at sa inyong ilagak sa loob na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesukristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Ito po ay pinagagawa ng ating mabait sa buhay na dapat natin gawin upang yung kalayaan ay pinagkaloob sa ating namahal ay mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na babalik anytime now. Kaya huwag tayong umasa sa dati nating pagkatao, yung dati nating kung ano man dati tayo, mayamang ka man, may pinag-aralan ka man, kung ano man kalalagayan mo, may inibig ko, huwag po natin ipagmamalaki yan. Kundi bagkus, lagi tayong magpakumaba sa harapan ng malapanoon. At tayo po, sabi ng Biblia, ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban, we must live a blameless living. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal po tayo sa bawat uri ng ating pamumuhay. Sapagkat pag hindi ka na mamuhay na may kabanalan, may inibig ko, napakinggan natin yung patutunan ng ating beloved aircraft mechanic, ating beloved brother. Hindi siya nagpantalon, nag-short siya. Siguro mainit ang panahon. Ano nangyari? Di ba? Bumagsak siya, buti na lamang iniligtas pa rin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang pagkakabanalan, hindi lamang sa ating pananambahan, sa ang bansa mapapunta, sa opisina, sa school, sa business mo, manibig ko, kinakailangan na lagi tayong banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi pa dito, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil sa lahat ng bagay. Manibig ko, huwag tayong basta-basta andun kaagad nagagalit, mga inibig ko, kinakailangan nandun lagi yung temperance, long-suffering, mga inibig ko. Sapagkat pag nasa iyo ang love, nandun na lahat yun, mga inibig ko. Oh? Kaya kailangan nandun lagi ang pagpipigil sa ating sarili. At upang may sagawa mo yan, kinakailangan isagawa mo lagi ang kalooban ng mga lapon, magtapat ka sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pagdalo, mga inibig ko. Oh? Isagawa po natin yan, nag-aayuno tayo, mga inibig ko, upang yung ating kahinaan, ito po ay ating mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating mahal na dito. Hindi nagkulang ang ating dearly beloved personal, dear beloved children. Doon lang ito ba tayo tinurang pinangaralan, manibig ko, na tayo po maging mapagpigil sa lahat ng bagay, manibig ko. Huwag tayong basta-basta gumagawa ng desisyon na hindi mula sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin yung ating pong kaligtasan, manibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, na gaya ng matalimahin, na huwag kayong mga asa ng ayon sa inyong dating mga masamang pita na kayo'y nasa walang kaalaman. Ngunit naman banalang sa inyo tumawag, magpagbanal kayo naman sa paraan ng pamumuhay. Sapagkat ang sulat, kayo magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang na inyong pag-isip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo ng pagkahayag ni Kristo. Meron tayong pag-asang inaasahan. Yung rapture of the church anytime now, may inibig ko. Sapagkat yung nangyayari sa pagbabaling ng mundo ngayon, patunay lamang na tayo po ay nasa huling panahon na. And rapture will take place any moment. Sabi natin, minamahal din na pastor, very wise, hindi niya iniisip na bukas ang pagbalik. Ngayon, laging ngayon, upang patunay na masunod ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin, may inibig ko, may pangako pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Asabi po dito sa last verse, sa Romans chapter 6 verses 18 and 22. Kaya naman po, maganda po mga wait, manunugtog. From the book of Romans, chapter 6, verse 18
and 22. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Verse 22. But now, being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Amen. God bless you. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 18 at 22. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay maging mga liping kayo ng katwiran. Dito po sa 22. Dadapat kayo mga laya na kayo sa kasalanan, ay naging mga lipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Oh, halo, palakpakan mo natin pinakamamahal na panahon. Yung buhay na palakpak para sa ating sa buhay. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na panahon. Tayo po ay pinalaya na ng dakilang Diyos sa kasalanan para po siya ay ating paglingkuran without any mental reservation but rather with an open heart. Serve the Lord with fear and trembling. May ibig ko, ano man mga pagsubok, ano man persecution, kahirapan sa mundong ito, fight the good fight of faith. May ibig ko, sapagkat itong malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na panahon. Dati tayo alipin ng kasalanan, ngayon alipin na tayo ng ating mahal na panahon, alipin na tayo ng katwiran ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya gawin natin ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat ang sabi pa ng banal na kasulatan, ang ating ang pangako ng ating mga panahon ay yung buhay na walang hanggang at yan po'y anytime now. Rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo. Pahalagahan po natin, ingatan po natin yung kalayaan na ipinagkalob sa atin kung paano kinalaga ng mahal na Panginoon yung batang aso na walang pakinabang. Ganon din tayo dati. Ngayon tayo po'y kapakipakinabang na sa harapan natin at ating naipapahayag yung dakilang kapangyarihan, the marvelous that works that He had done. Lahat na mga ginawa ng Diyos sa atin, iyan po'y ating ipahayag, mga inibig ko. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko, at minsan pa natin papurihan ang ating pinakamamahal na panahon, and we are inviting all the beloved visitors to please come forward. Kayo po'y pumarito sa harapan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Habang ating inaawit ng papuring awiting ito, gawin natin panalangin ang awiting ito. Naibig ko, hallelujah. Na kung saan sa bawat oras, yung kalakasan natin, na natin laging inaasam, ito'y maranasan lagi natin, yung pag-ibig ating nadarama, sapagkat ang Diyos mismo ang bibigyan ito, may inibig ko. Hallelujah. Dito po sa harapan, huwag po kayo mahiya.